Kabanata 1191. Natigilan ang manager. Tumingin siya kina Mr. Olsen at Linda na nakaupo sa booth #20. Naramdaman din ni Mr. Olsen na may hindi tama. Nang mga sandaling tatakas na siya mula booth habang hindi nakatingin sa kanya ang mga pulis, isang opisyal na pulis ang nagturo sa kanya at sumigaw, "Hoy, dyan ka lang." 2 pulis ang sumugod at diniin sa hig si Mr. Olsen. Nagpumigla si Mr. Olsen, Hindi ako iyon. Inosente ako. Hindi ko ginawa iyon." Umupo si Linda sa upuan, nanlalamig ang kanyang dugo. Muling pinanood ng mga pulis ang video. Ang lalaki sa video ay may parehong laki ng katawan at suot ang parehong damit ng lalaki sa harap nila. Ang lalaking nasa video ay halatang ikaw, at may lakas ng loob ka pa na sabihing inosente ka. Pusasan yan. Pinususan siya ng isa sa mga pulis. Sumigaw siya, "Ang babaeng iyon. Inikit niya ako. Ang babaeng iyon ang umaakit sa akin. Siya ang isang unang lumapit sa akin, hindi ako." Walang dugo ang mukha ni Linda. Sa sandaling iyon, may lumapit na may kasamang saksi. Tinuro ng janitor si Linda at sinabing, "Siya po." Kasama niya sa banyo ang lalaking iyon. Natatandaan ko ang mukha niya. Ramdam ni Linda na lahat ay nakatingin sa kanya ngayon. Ang kanilang mga titig ay puno ng pagmumura, pagkasuklam, pati na rin ang panlalait at pandidiri. Gusto niyang tumakas, pero wala siyang matatagwan. Sa huli, pareho silang dinala ng mga pulis. Nakaparada ang sasakyan ni Barbara sa di kalayuan sa bar. Matapos makita ang mga kotse ng pulisya na sunod-sunod na umalis, lumingon siya para tingnan si Maisie, na nakaupo sa passenger seat, at nagtanong, "Ano sa palagay mo?" Natatawang sabi ni Maisie, "Hindi masama. Tila lubos na marami ka nang natutuhan mula kay Helios." Panipi. Wala ito. Pinaandar ni Barbara ang kotse at umalis na. Kakailanganin niya na makulong ng 15 araw at magbayad ng multa. Magtatanda na siguro siya niyan, di ba? Ipinatong ni Maisie ang kanyang kamay sa kanyang noo at sinabing, "Ewan natin." Sana nga ay magsilbing aral na ito sa kanya. Umalis si Barbara matapos hatid si Maisie sa Blue Bay Villa. Pagkapasok ni Maisie sa bahay, agad nakita niyang nakaupo si Nolan sa sofa at nakakrus ang mga braso nito sa harap ng dibdib nito. Ang kanyang mukha ay madilim, at tila matagal na niyang hinihintay ang babae. Oh my gosh, nakalimutan na niya na hinihintay siya ng asawa niya sa bahay. "Honey," lumapit si Maisie at niyakap siya, ngunit hindi siya sinagot ni Nolan. Nakikita na galit talaga si Nolan. Nagpatuloy si Maisie sa pouty mouth. "May inasikaso lang ako ngayong gabi. Hindi ko naman sinadya na umuwi ng late. Pwede bang tigilan mo na ang galit mo sa akin, honey? Halika, hayaan mong bigyan kita ng isang halik." She pressed forward, pero tinagilid ni Nolan ang mukha nito. Itinutulak ang ulo nito palayo, sabi niya, "Sa tingin mo ba patatawarin kita ng ganito lang? Hindi pwede." Oh gosh. Galit na galit talaga siya this time. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa leeg nito at hinawakan ang kanyang pisngi. Nalungkot siya at sinabing, "Hindi mo ba talaga ako patatawarin, Knowles, mahal ko?" Wala namang sinabing si Nolan. Nang gusto na lang siyang halikan ulit ni Maisie, tinagilid niya ang ulo, at bumagsak ang halik nito sa pisngi niya. Dahil ayaw sumuko, binalikan ni Maisie ang mukha at sinubukang halikan ito. Napakunot noo si Nolan. Nang makita kung gaano siya ka-clumsy, inilapat niya ang kamay niya sa likod ng ulo nito at lumalim ang halik. Pinalaya lang siya nito nang akala nito ay malapit na siyang mamatay sa suffocation. Hinimas-himas ni Nolan ang sulok ng kanyang mga labi gamit ang kanyang daliri at sinabing, "Ang sama mo talagang humalik, alam mo yun, Z." Namula ang mga mata ni Maisie. Nalungkot siya at sinabing, "Nasusuka ka ba? Sa akin. Sabihin mo sa akin. Pagod ka na ba sa akin, at gusto mo makahanap ng ibang bagong babae?" Habang nakatingin kay Maisie, na nagtatampaw sa kanyang mga braso, nagtaas ng kilay si Nolan sa amusement at nagpas siyang makipaglaro sa kanya. "Oo, pagod na ako. Kasi, asawa mo ako, pero patuloy mo akong iniiwan mag-isa sa bahay. Ang ibang tao ay mananatili sa kanilang mga asawa at magbobonding buong araw, ngunit maaari ko lamang gawin ito sa gabi. Siyempre, hindi bubuti ang kissing skills mo. Ikaw." Napatulala si Maisie. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumawa o magalit sa kanya ngayon. Hinampis niya ang kanyang dibdib at sinabi, "Gusto mo ba akong mamatay ng bata kung gagawin natin iyon araw-araw?" Pinunasan ni Nolan ang luha sa gilid ng kanyang mga mata at tumawa. "Ano bang pinagsasabi mo, Z?
Marami pang mga lugar maliban sa kama kung gusto nating magbanding. Kabanata 1192. Mangulong si Maisie, sigurado ako na iyon ang iniisip mo. Ibinaon ni Nolan ang ulo sa balikat nito at tumawa. So, ganyan ako sa iyo, Zay. Bago pa man makabalik sa kanyang katinoan si Maisie, kinuha siya ni Nolan mula sa sahig, at ang ngiti sa kanyang mga mata ay lumalim. Nagdesisyon na ako, simula bukas, ako na ang magiging tipo ng tao na gusto mong maging ako. Pumutok ang boses ni Maisie mula sa taas. Nolan, paano mo ako sinet up muli? Kinabukasan, sa Seoul. Say, hindi na naman ba nagpunta si Miss Vanderbilt sa office ngayon? Well, medyo naging busy si Miss Vanderbilt sa nakalipas na 6 na buwan mula nang bumalik siya mula sa branch sa Stoslow. Kailangan niyang magpahinga. Si Noemi ay nanananghalian sa staff restaurant nang marinig niya ang usapan ng 3 babaeng staff sa tapat ng mesa. Karamihan sa mga tao ay kumakain sa isang grupo ng 2 o higit pa. Lahat sila ay nag-chat-chat at tumatawa, pero nag-iisa lang siya. Nang makita siya ng ilang babaeng empleyado na dati ay nag-i-initiate na mag-ask out sa kanya, tumungo sila sa kanyang bago umupo sa ibang lugar. Ibinaba ni Noemi ang kanyang ulo at nakinig sa mga tao sa paligid niya na nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay. Halimbawa, hindi niya alam ang pinaka-trending na laro. Hindi niya alam kung ano ang Amazon, at siya ay clueless tungkol sa ang mga latest movies. Hindi niya pa nga alam ang ibig sabihin ng GOAT. Noong mga artista ang pinag-uusapan nila, hindi niya makilala ang pangalan ng mga idol o grupo na lumabas sa bibig nila. Hinugot niya ang smartphone na binili ng kanyang ama para sa kanya. Hindi pa rin siya sanay sa ganoon. Hinanap niya ang kanilang mga pangalan online. Naomi, narinig ang boses ni Lucy at napatalon siya sa takot. Itinago nito ang phone at ngumiti sa kanya. Yes, gusto ko lang sabihin sa iyo na sama-sama ka sa akin para maghanap ng ilang materials after lunch, sabi ni Lucy habang hinaplos ang balikat nito. Nakangiting tumungo siya. Okay, pagkatapos kumain, hinihintay na siya ni Lucy sa entrance. Nagkaroon ng listahan ng pagbili sa ang kamay niya habang sinasabi niya. Sa simula, si Miss Vanderbilt ang dapat lumabas at mag-source ng mga materyales. Since official designer ka na ngayon, dapat familiar ka rin sa sourcing ng materials. Kinuha niya ang listahan ng binili mula kay Lucy at tumungo. Sige na, dinala siya ni Lucy sa mga supplier sa kanyang kotse. Usually, si Maisie ang sama-sama sa kanya. Pagkatapos ng lahat bagay ay pumunta napakamasama kung siya ay hindi pamilyar sa merkado at hindi maaaring makilala ang texture at kulay, kaya karaniwang si Maisie mismo ang pumipili ng material. Ito ang unang pagkakataon na lumabas si Noemi para bumili ng mga materyales. Buti na lang at naiiba niya ang mga kulay at tekstura. Matapos piliin ang mga materyales, nilagdaan nila ang order sa supplier at kinumpirma ang delivery date bago sila umalis. Sumakay si Lucy sa kotse, at nang magsuot siya ng seatbelt, ngumiti siya at sinabing, mabilis kang matuto. Lahat ba ng jewelry designers ay partikular na sensitibo sa mga materyales na ito? Ngumiti si Naomi at sumagot, siguro nga. Bukod dito, nagsasaliksik ako at naghahanap ng ilang impormasyon sa ang internet kapag libre ako. Nakikita ko na, napaka-gifted mo na, pero masipag ka pa rin. Naiintindihan ko kung bakit napakaraming expectations ni Miss Vanderbilt sa iyo, sabi ni Lucy habang pinaandar ang kotse. Napatawa si Naomi pero hindi siya sumagot. Gayunman, nagsasalita si Lucy. Patuloy niyang kinakausap si Noemi sa buong paglalakbay, at si Noemi ay walang ibang choice kundi ang mag-reply sa kanya. Biglang sinabi ni Lucy, medyo misteryoso ka, sa totoo lang. Natigilan si Noemi. Ako, oo nga, parang ikaw parang ang dami mong itinatago sa loob mo. Ayaw mong ibahagi ang iyong damdamin o ang iyong mga saloobin sa iyong iba, para hindi ka nila maintindihan at may mga maling akala tungkol sa iyo. Mga maling akala. Ibinaba ni Noemi ang ulo. Maya-maya pa, binuka niya ang bibig at sinabing, hindi ko lang alam kung ano ang pag-uusapan. Maaari kang magsalita tungkol sa anumang bagay. Natatawang sabi ni Lucy, kailangan mong mag-blend sa malaking grupo, at pagkatapos lamang ay maaaring mas marami kang kaibigan. By the way, nasaan na ang mga kaibigan mo? Kabanata 1173. Ibinuka ni Naomi ang bibig at ibinaba ang ulo. Ako. Wala akong contact numbers nila. Maliban kay Riley, wala siyang contact numbers ng iba niyang mga kaibigan. Napatingin si Lucy sa kanya na nalilito. Ano, hindi pwede. Sobrang nerdy na yan.
Kailangan mong magkaroon ng sarili mong mga kaibigan. Nang may sasabihin na sana si Noemi, bigla siyang sumigaw, mag-ingat ka. Huli na ang lahat ng mag-react si Lucy. Kasabay ng pagtapak niya sa preno, ang harapan ng sasakyan ay nabangga ang isang sasakyan na natigil sa kanyang harapan na naghihintay ng red light. Pinilit ni Lucy ang sarili na kumalma, at bahagyang natigilan siya. Oh my gosh, may nabangga ako. Nakikita mo ba kung anong klaseng kotse ito? Si Lucy ay hindi alam kung anong uri ng kotse ito, ngunit judging mula sa logo, tila sa kanya ito ay isang mahal na kotse, at nag-aalala siya na hindi niya kayang bayaran. Tinignan ni Naomi ang logo at sinabing, ito ay isang Land Rover. Sa pagtingin sa modelo, dapat itong maging ang 3.0 L6 serye. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa ilang daang libong dolyar. Ano po? Ilang daang libong dolyar. Halos mawala ng malay si Lucy nang sabihin iyon ni Noemi. Gusto niya ay nawala ng ilang daang dolyar kung siya ay bumagsak sa isang kotse na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar, ngunit ang katotohanan ay na siya ay tumakbo sa isang Land Rover na nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang libong dolyar. Kung nakasalubong niya ang isang Bentley o Rolls-Royce, maaaring namatay siya on the spot. Bumaba ng kotse ang driver ng Land Rover. Ito ay isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Takot na takot si Lucy kaya hindi pa siya makaisip. Bumaba si Naomi sa kotse, at doon lang bumalik sa katinoan si Lucy at inalis ang seatbelt. Sumulyap ang lalaki sa kanyang sasakyan. Naputol ang ilaw ng buntot. May ilang gasgas at dent sa likod ng sasakyan. Pinindot niya ang dila niya at nagtanong, paano kayo nagmamaneho? Sobrang sorry po sa ganyan. Ito lang ang kasalanan natin. Babayaran namin ang pagkawala mo, sagot ni Noemi. Nang marinig ni Lucy ang sinasabi ni Noemi, sumugod ito at hinayla siya sa gilid. Pagkatapos, siya bulong, Naomi, paano? Magkano po ba ang kailangan kong bayaran sa kanya, pwede mo bang sabihin muna para makapaghanda ako sarili ko? Sumulyap si Naomi sa kotse at sinabing, hindi naman ganoon kalaki, actually. Ang gastos sa pagpapanatili para sa kotseng ito sa ang shop ng serbisyo sa pagbebenta ng sasakyan ay mga $400 hanggang $600 ng isang beses. Malamang naaabot ito ng mga $500 hanggang $600 hanggang palitan ang dented part at i-repaint ito. Tungkol naman sa taillight, dapat itong tumagal ng mga $200 hanggang $300, at iyan ay magdadala sa buong bill sa $1,000 o higit pa. Bukod dito, may insurance ang kotse nila, at maliit lang ang problema. Kung gusto niya na bayaran natin siya ng 2,000, baka pwede tayong humingi ng discount at ibaba sa 1,000, at ang problema ay malulutas. Huminga ng malalim si Lucy at hindi makapaniwala na tiningnan siya, $1,000. At hindi mo na tinawag iyon. Ang katatapos lang magsalita ni Man sa kanyang telepono. Naubusan siya ng pasensya at sinisigaw sila, Hoy, meron ka na ba natapos na mag-usap ang mga lalaki? Nagmamadali kasi ako, gusto mo bang hawakan ito sa ating sarili o tumawag ng pulis? Ibinaling ni Naomi ang ulo para tumingin sa kanya. Sa tingin ko, tayo mismo ang makakapag-solve ng problema. Magkano po ba kayo, gusto mo bang bayaran ka namin? Humahamak na umusli ang lalaki. 15,000, kaya mo ba? Umiiyak si Lucy habang humihingal, $15,000. Tiyak na mabangkarote ako kung babayaran ko siya ng pera. Nakasimangot si Noemi, 15,000. Sigurado ka ba sa bagay na iyon 1,000 hanggang 2,000 lang ang aabutin para makuha ang iyong kotse na naayos? Sa shop ng serbisyo sa pagbebenta ng sasakyan. Handa kaming bayaran ka para sa makatwirang pag-aayos gastos, pero hindi ibig sabihin na maaari mong samantalahin ang pagkakataon na mangingikil ng pera sa amin. Natawa ang lalaki sa galit. Oh gosh, bulag ka ba, ito ay isang Land Rover. Sulit ang ilang daan libong dolyar. Paano mo ito maihahambing sa sira-sira mong kotse kung hindi kayo sang-ayon sa aking suggestion, saka baka kailangan ko pang tawagan ang mga pulis. Tawagin natin ang mga pulis kung gayon, sabi ni Noemi. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng lalaki. Siya ay natulala at sabi, kailangan niyo pa rin akong bayaran kahit tawagan ninyo ang mga pulis. May posibilidad na ikaw ay pagpunta sa magbayad kahit na mas malaki kaysa sa hiniling ko. Kinabahan si Lucy. Tumingin siya kay Noemi, pero kinuha lang ni Noemi, lumabas ang phone niya at tumawag sa 911. Hi, 911 po ba, nagkakaroon tayo ng bago? Natapos na niya ang kanyang pangungusap, kinuha ng lalaki ang kanyang telepono at itinapon sa lupa. Ito ay nung unang beses na nakatagpo si Lucy ng ganito, at namutla ang mukha niya sa takot.
Kabanata 1194. Kayo ang magbabayad ng pera, o wala sa inyo ang aalis ngayon. Ang lalaki ay humihikbi. Parami ng parami ang mga kotse na nagsimula para magtipon sa paligid nila, nakakasira sa daloy ng trapiko. Ang tunog ng sungay ay patuloy na tumunog, at may mga dumadaan sa magkabilang panig. Paano mo nagawa yun? Kinakabahan na sumigaw si Lucy. Sabi na nga ba namin babayaran ka namin, pero 15,000 din marami para sa atin. Hindi ba pwedeng iba ang gawin natin? Naglaway ang lalaki sa lupa at sinabing, may iba pa bang ginagawa? Pera lang ang gusto ko. Huwag isipin na lamang dahil babae kayong dalawa, hindi ako maglalakas loob na gumawa ng kahit ano. Mahinahon siyang tiningnan ni Naomi at sinabing, ang presyo ng tagagawa para sa modelo ng iyong kotse ay tungkol sa $270, at ito ay ang cheapest modelo. Ang taon ng full coverage insurance cost ay $4,200, at kahit na isinama mo na ang gas fee, parking fee, at toll sa kalsada sa loob ng isang taon, tumatagal lamang ito sa iyo ng tungkol sa $15,000 para hindi ka magkaroon ng kotse, pero humihingi ka ng $15,000 dahil lang sa kaunting gasgas. Punta ka magtanong sa insurance company mismo at tingnan kung ibibigay nila sa iyo ang pera o hindi. Ako na ang gagawa ng computation para sa iyo. Ako na ang gagawa ng math para sa iyo. Ang Automobile Sales Service Center ay maniningil ikaw 300 para may ayos ang iyong taillight, ngunit maaari mo itong ayusin gamit ang ilang dosenang dolyar sa sasakyan repair shop sa labas. Bukod dito, kailangan lamang ng mga $150 upang ayusin ang dent pati na rin upang muling ipinta ito. Bukod dito, ang iyong seguro ay ganap na masakop para sa isang menor de edad na aksidente tulad nito, at kailangan lang naming magbayad para sa iyong mga pinsala. Kasalanan namin kung bakit nataman namin ang kotse mo, at handa kaming magbayad ng makatwirang kabayaran. Ngunit sa mga same time, may karapatan din kaming mag-reject kung nakita naming hindi katanggap-tanggap ang demand mo. Gayon din, pumayag akong tumawag yung mga pulis, pero hindi lang kayo tumanggi makipag-cooperate, sinira pa ninyo ang phone ko. Sa makatuwid, mayroon akong lahat ng karapatan na maghinala na sinasadya mong magdulot ng gulo at pangungurakot ng pera. Marahil ang lalaki, hindi inaasahan na makakasalubong niya ang isang taong mahirap tulad ni Noemi, at ang kanyang mukha ay nagiging mas madilim at mas madidilim. Tinuro niya ang ilong nito at sumigaw, kilala mo ba ako, naniniwala ka ba na hahanap ako ng taong alisin ka bukas? Mahigpit na nakakunot ang mga kamao ni Noemi pero walang kurap na nakatitig sa lalaki. So nagbabanta ka na ba sa akin ngayon? Pwede mong subukan kung maglakas loob ka. Ang lakas ng loob mo. Biglang itinaas ng lalaki ang braso niya sa hangin. Pumikit si Noemi, nang hindi mahulog ang sampal na inaasahan niya, namula ang kanyang mga mata lamang sa makitang may kumapit sa braso ng lalaki. Nagulat din ang lalaki pati na rin ang tanong niya, sino ka ba? Itinulak siya ni Francisco palayo at ibinaba ang kanyang salaming pang-araw. Paano ka naman makakabangga ng babae sa kalye ay lalaki ka pa rin o hindi, ito? Wala itong kinalaman sa inyo. Pinag-aralan siya ng lalaki pataas at pababa bago sabay turo sa kanya, manindigan ka ba sa kanila, alam mo ba kung sino ako? Umusli si Francisco at sinabing, kung gayon, kilala mo ba kung sino ako? Natigilan ang lalaki. Sa sumunod na segundo, 2 kotse ng pulis ang dumating. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat dito? Hinaharang mo ang trapiko. At sino ang tumawag sa amin? Tumakbo si Lucy at sinabing, tinawag kita. Lihim siyang tumawag ng pulis nang nagtatalo ang lalaki kay Noemi, at ngayong naroon na sila, siya buntong hininga ng ginhawa. Nagbago ang mukha ng lalaki nang makita ang mga pulis. Gayunpaman, iginiit niya na sila ang tumangging makipagtulungan at bayaran siya sa pinsala. Lucy pagkatapos chimed in galit na galit, nang sabihin naming gusto naming bayaran ka sa pinsala, ikaw ang humingi ng 15,000. Nung gusto naming tumawag ng pulis, pinigilan mo kami. Naitala ko na ang lahat. Sinusubukan mo na mangurakot at manayre sa amin. Pagkatapos ay ibinigay ni Lucy ang recording sa mga pulis. Matapos mapanood ang recording, nahuli nila ang lalaking nagtangkang tumakas. Sir, misunderstanding lang po ito. Ay, biro ko lang sa kanila. Walang ekspresyon na sinabi ng pulis, joke, tapos sigurado akong mag-enjoy ka sa oras na kasama namin sa pulis istasyon. Kasi, mahilig din kaming magbiro. Dinala siya ng mga pulis, at naiwan ang kanyang kotse sa lugar. Prosecutor Boucher, ano ba ang ginagawa mo dito? Isang pulis ang nakilala. Francisco at nagtataka na nagtanong, kasama mo ba sila?
Nagkibit balikat si Francisco at sinabing, gusto ko lang silang tulungan, tapos dumating ka. Prosecutor Boucher, Kabanata 1195. Napatingin si Naomi kay Francisco. Iso, prosecutor siya. Siya ang huling tumulong sa kanya, tapos tinulungan niya ulit siya this time. Napatingin si Francisco kay Noemi at nakakunot ang noo. Hanggang ngayon lang niya ito nakilala. Siya ay dumating upang makatulong kanila dahil tila sa kanya ay nagkakagulo sila, at ngayon, sa masusing pagsusuri, naramdaman niya na pamilyar ang babaeng nasa harapan niya. Biglang may naalala si Naomi at naglabas ng $4 sa kanyang pitaka. Sir, ito po ang pera para sa angkape last time. Maraming salamat po, natigilan si Francisco. Ang kanyang mga alaala ay unti-unting bumabalik sa kanya nang sabihin niyang, ikaw ba ang babae mula sa araw na iyon? Tumango si Naomi na may ngiti sa mukha. Natawa si Francisco at walang magawa na hinagod ang kanyang mga templo. Itinulak niya ang pera pabalik sa kanya at sinabing, ako isipin mo na sabi ko na sa iyo na hindi mo na kailangan ibalik sa akin ang pera. Ituring mo itong isang treat mula sa akin. Hindi, kailangan mong kumuha ng pera. Hindi ko pwedeng hayaan at rituhin mo ako ng walang kabuluhan. Itinulak ni Naomi ang pera pabalik sa Francisco. Bukod pa rito, halos hindi tayo magkakilala, kaya hindi kita masasamantala, sir. Tinignan ni Francisco ang hawak na $4 at saka ang seryosong babaeng nasa harapan niya. Pagkaraan ng maikling panahon, kinuha niya ang pera at sinabing, okay. Kung ipilit mo, kukunin ko ang pera. Matapos sabihin ni Francisco ang isang bagay sa pulis, bumalik siya sa kanyang kotse at nagmaneho palayo. Pinagmasdan ni Noemi habang unti-unting nawawala ang kotse mula sa kanyang pangitain. Bigla siyang lumapit sa isang pulis at nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin ang lalaking iyon pangalan? Tumingin sa kanya ang pulis at nakangiting sinabi, gusto mo siyang pasalamatan di ba siya nga ba Francisco Boucher, ang pangalawang tagapagmana ng mga butchers. Nang banggitin siya, hindi na napigilan ng pulis ang sarili at nagpatuloy. Dati siyang playboy sa Baseburg. Wala sa amin ang umasa na siya ay magbelang ng isang bagong dahon at maging isang tagayusig lahat ng isang bigla na lang. Nagpasalamat si Noemi sa pulis at naglakad pabalik sa kotse. Matapos magbigay ng kanyang pahayag si Lucy, siya hinaplos ang dibdib nito at napabuntong hininga. Buti na lang at nandito ka. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa lahat. Sa totoo lang, nagsisimula na akong tumingin sa iyo sa isang bagong liwanag. Sa bagong liwanag. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi makapaniwala na tanong ni Naomi matapos niyang marinig ang sinabi ni Lucy. Nakangiting sumagot si Lucy, akala ko ba may social fears ka at takot kang makipag-ugnayan sa mga tao, pero ngayon matibay ka talaga nung humarap ka sa lalaking iyon mag-isa. Sa totoo lang, kung tatakbo siya sa ganitong sitwasyon, siya yung tipo ng tao na ang utak ay mawawala ng laman at hindi alam ang gagawin since siya ay sa maling panig. Gayunman, iba si Noemi. May naisip si Lucy at nagtanong, basta, paano mo nalaman ang napakaraming kotse? Hindi lamang ang kotse, alam niya ang maintenance fee, taunang bayad sa inspection, at repair cost ng malinaw. Bukod dito, ang pinakamurang modelo ng Land Rover ay nagkakahalaga ng tungkol sa $15,000, at ang presyo ay magiging mas mataas lamang. Para sa mga may mas magandang performance, kahit na ang Land Rover sa punto ng presyo ng $15,000 ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng isang ordinaryong pamilya, pabayaan na lang ang Land Rover na nagkakahalaga ng mga $270,000. Ngumiti si Noemi pero wala siyang sinabi. Ito ay dahil ang Land Rover ng kanyang ama ay nagkakahalaga ng mga $270,000. Dati siya ang nagmamaneho ng pinakamahal model din from Mercedes kaya aware siya sa gastos ng pag-iingat ng ganyang sasakyan. Sa katunayan, hindi dahil hindi kayang bilhin ng kanyang ama ang isang Bentley o isang karera ng kotse. Ito ay lamang na hindi niya naisip ito ay kinakailangan. Sa gabi, nakita ni Noemi ang mga bag ng marangyang kalakal sa mesa nang makauwi siya. Ang ilan sa kanila ay damit, habang ang iba ay bag, cosmetics, supplements, at iba pa. Tumingin siya kay Mrs. Irving at nagtanong, sino ang bumili ng mga ito? Alam niyang hindi ito ang kanyang ama dahil ang kanyang ama ay hindi kailanman isang tao na gagastos ng maraming pera. Walang magawa nang umiti si Mrs. Irving at sumagot. Ang mga ito ay mga regalo mula kay Mrs. Goslang. Ibalik mo na sa kanya ang mga ito. Ayaw mo sa kanila. Sinulyapan ni Noemi ang mga marangyang Reg along iyon at umakyat ng mag-isa. Isinara niya ang pinto minsan ay nasa loob siya ng kanyang silid.
Hinailan niya ang upuan at umupo sa harap ng desk. Kinuha niya ang kanyang mga sketch at mga lapis sa labas ng drawer at patuloy na nagtrabaho sa kanyang hindi natapos na disenyo na may isang maliit na desk lamp sa Kabanata 1196. Itinaas ni Noemi ang kanyang ulo, tiningnan ang mga bulaklak ng bonsai sa may bintana, at naisip ang lalaking iyon subconsciously na naman. Alam niya ang tungkol sa mga butchers at pati na rin si Helios, at ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa kilalanin ng pangalawang tagapagmana ng mga butchers. Ang Coralia ay lubhang malamig at natabunan ng nyebe sa panahon ng taglamig. Nakasuot ng puti si Maisie down jacket, at agad na na-flush ang mukha niya sa lamig pagkababa niya ng kotse. Binalot ni Nolan ang leeg ng scarf at hindi niya mapigil ang mapatawa. Sabi nga mas marami ang mga babae lumalaban sa lamig kaysa sa mga lalaki, patumingin sa iyo. Panipi, galit na pinabulaanan ni Maisie, hindi po iyan isang ganap na bagay, depende rin sa tao. Tinatakpan ni Nolan ng mainit na palad ang mga nagyayelong pisngi nito. Hindi ba mas malamig sa Morwich kapag taglamig? Gumanti ng ungol si Maisie at ibinaba ang talukap ng mata. Kaya nga hindi ako umalis ng bahay. Hinaplos niya ang mga dulo ng buhok nito. Hanapin natin ang ating sarili ng isang hot spring hotel upang manatili para sa gabi muna, at ako ay samahan kita pabalik sa Vanderbilt's ancestral mansion bukas. May plano ka bang samahan ako sa mansion? Natatawang sabi ni Maisie. Nakarating na siya sa Coralia dahil sa pangako niya kay Hector. Ang lola at ama ni Hector ay hindi alam ang plano niyang mag-travel abroad. Banayad na sumagot si Nolan, nag-aalala ako sa katotohanang pupunta ka roon mag-isa. Hindi rin tumanggi si Maisie. Nakakita sila ng isang high-end hot spring B&B na matutuluyan. Ang estilo ng pasilidad ay simple at elegante. Ang bawat isa kwarto ay nilagyan ng isang malayang bakuran. Ang hot spring pool sa ilalim ng rockery ay ginawa ang lugar na mukhang malabo at singaw dahil sa singaw. Ang hamog na nagyelo at nyebe sa pulang eaves ay natunaw at tumulo sa bluestone semento. Ang mga plum blossom sa mga sulok ng likod bahay ay nagdagdag ng isang touch ng kulay sa kapaligiran na maputi sa nyebe. Binalot ni Maisie ang sarili sa tuwalya at humakbang sa mainit na bukal, at ang init ay nagpagan sa kanyang nagyayelo katawan. Ang pagkakaroon ng akses sa isang mainit na bukal sa panahon ng taglamig ay talagang isang pagpapala. Panipi, binalot ni Nolan ng tuwalya ang baywang niya at umupo sa tabi niya. Ito ay tunay na napaka-comfortable. Nilapitan siya ni Maisie. Masyado bang malupit na hindi namin isinama sina Colton at Daisy? Ngumiti naman siya. Ito ay ang aming biyahe. Ano ang makakapag-isip sa iyo na magiging maginhawa kung isinama natin ang dalawang iyon? Napasandal si Maisie sa balikat at nagtatawanan. Naaalala mo pa ba ang panahon na nasa Winston tayo Island noong hindi mo pa nabawi ang alaala mo? Ipinilig ni Nolan ang ulo, tumingin sa kanya, at itinaas ang mukha. Gusto mo bang maalala ang oras na iyon? Tumigil siya sandali, ang oras natin sa Winston Island. Tinitigan niya ito ng maayos sa pamamagitan ng kanyang buntis na tingin. Hindi mo ba naaalala yon? Seryoso ako dito. Pinutol ni Maisie ang kamay niya habang ang mga pisngi nito flushed na. Tatayo na sana siya nang inabot ni Nolan ang kamay at hinayla ulit siya sa mga braso nito. Ibibigay ko sa iyo ang isang masahe. Hinala siyang tiningnan ng babae. Sigurado ka bang masahe lang ang gagawin mo? Marahan niyang tugon, oo naman. Nolan turned her around, and she leaned against the pool's edge. He then started massaging her back platonically. Is this force comfortable? Natatawang sabi ni Maisie. Hindi ko inaasahan na ikaw, ang prestihiyosong Mr. Goldman, ay marunong magmasahe ng isang tao iba din naman. Ano ang isang kaaya-aya sorpresa? Panipi, nilapitan niya ang tenga nito. May higit pa sa akin kaysa sa kung ano ang maaari mong isipin. Bago pa man makareact, si Maisie, nakalapag na ang mga palad ni Nolan sa baywang nito dahilan para tumawa ito at pilit na umiwas sa kilati nito. Ikaw na nga ba sinasadya ang paggawa nito? Hindi pa rin siya pinabayaan ni Nolan. Tinik niya si Maisie sa lawak na pinupunit nito mula sa lahat ng tawa. Nolan, gaano ka ba kababata ha? Napagod ka na ba sa lahat ng tawa? Tanong niya. Natawa si Maisie hanggang sa maubos ang hininga niya, kaya humiga siya sa gilid ng pool at nagningning sa kanya. Ano sa tingin mo? So, mas relaxed ka ba? Tanong niya. Natigilan si Maisie sa split second. Mahigit kalahating taon na siyang nalubog at hindi kinuha anumang oras off sa panahong ito. Kasinungalingan ang sabihing hindi siya pagod, pero mas marami siyang naramdaman relaxed na ngayon pagkatapos ng masahe at tawa.
Sa tingin mo ba talaga gusto kitang samahan dito sa bakasyon dahil parang naging busy ka na? Niyakap siya ni Nolan at hinalikan sa itaas ng ulo nito. Nag-aalala ako na baka magdusa ka sa burnout kung magpapatuloy ito. Isang alon ng mainit na luha ang umatake sa mga mata ni Maisie, at nakangiti itong nahulog sa mga braso nito. Salamat po, hubby. Ang pag-ibig ay noon pa man ay isang relasyon ng magkakaunawaan at pagpaparaya. Kaya siguro ito ang pag-ibig at ang kasal ay dapat magmukhang. Kabanata 1197. Sa Baseburg, sa Seoul. Mas naging malapit pa si Lucy kay Naomi dahil sa nangyari kahapon. Naupo pa siya sa tabi ni Noemi sa panahon ng tanghalian. Malamang dahil noon pa man ay masigasig at madaldal si Lucy, at si Noemi ay isang introverted woman, dahil sa interaction nila parang napaka-offhand ni Naomi kay Lucy. Nang matapos ang kanyang tanghalian, lumabas muna si Naomi ng office restaurant, at dalawang babaeng staff ang lumapit Lucy. Lulo, bakit mo naman pinapansin si Naomi? Ang ginagawa lang niya ay ang pagbibigay ng lamig balikat ang lahat ng ito habang. Panipi, mali ang pagkakaintindi mo kay Noemi. Hindi niya ako pinansin. Itinaas ni Lucy ang ulo, tiningnan ang kanila, at idinagdag, siya ay talagang lubos na isang mabait na tao sa halip na ang uri ng tao na naisip namin siya noon. Pero kilala mo rin ba siya tulad ng inaakala mo? Tumingin sa paligid ang babaeng empleyado at patuloy pa rin. Narinig ko ang isang tao na nagsasabi na dumating si Naomi sa kumpanya sa isang marangyang kotse kaninang umaga, at mukhang matanda na ang lalaking nagpadala sa kanya. Hindi sa banggitin na siya ay nakuha ang kanyang sarili ng isang bagong telepono. Panipi, alam ni Lucy na pinalitan ni Naomi ang kanyang telepono at walang magawa na tumugon, iyon ay dahil ang kanyang telepono ay nasira kahapon. Ito ay ganap na normal para sa kanya upang palitan ang kanyang telepono. Panipi, ang susi ay hindi sa bagong telepono, ngunit sa kaso nito. Alam mo ba kung ano ang brand ng kaso? Ito ang tatak bagong limitadong edisyon kaso na ginawa ng Bacolati, at ang pangunahing punto ng pagbebenta ng tatak ay ang customizability ng produkto nito. Inendorso pa ito ng celebrity na si Julius Boucher bago ito. Isang kaso ng telepono mula sa tatak ay nagkakahalaga ng $15,000. Nag-twitch ang mga mata ni Lucy. Napansin niya na ang phone case ni Noemi ay may maliliit na diamante, na ginawa itong mukhang lubhang elegante at madulash. Akala niya exaggeration lang. Posible pa ba na ang isang kaso ng telepono ay nagkakahalaga ng $15,000? Bukod pa rito, baka isa lang ang binili niya na mukhang katulad ng totoong deal. Isa sa mga staff ang naglabas ng kanyang cellphone, hinanap ang produkto sa opisyal ni Bacolati website, at ipinakita ang kanyang resulta ng paghahanap sa harap mismo ng mukha ni Lucy. Ito ay isang tunay na cell na naka-encrust ng brilyante kaso ng telepono, at isa ito sa mga high-end na produkto ng kumpanya. Tiliwanan ito sa iyo upang makita ito para sa iyong sarili at matukoy kung ito ay ang parehong modelo. Sabi nga dito na 5 lang ang mga ito ay magagamit sa buong mundo, at mayroon lamang 3 natitira, at ang panahon ng pre-order ay magpapatuloy lamang para sa kalahating buwan mula nang ilabas ang produkto. Kaya, hindi kayang gayahin ng ibang kumpanya ang disenyo ng kumpanyang ito at may mga peking lumabas. Magkakaroon lamang ng pagkakataon para sa mataas na kalidad na mga imitasyon na lumitaw sa merkado kung ang kaso ng cellphone na ito ay may matagal ng pinalaya. Gayunpaman, wala pang kalahating buwan mula nang ang kaso ng telepono ay inilabas, hindi sa banggitin na ito ay din ng isang limitadong edisyon produkto. Kaya, ang iba ay hindi maaaring gumawa ng mga imitasyon o fakes, di ba? Ano pa, kung aling kumpanya ang magiging kaya walang isip na dumating up sa isang desisyon sa negosyo upang makabuo ng isang batch ng mataas na kalidad imitations bago ang katanyagan ng produktong ito subsides. Ito ay isang tatak ng designer na nakatuon sa mga pribadong order. Kaya, magkano ang babayaran ng mga mangangalakal kung si Bacolati ay tingnan ang bagay na ito at nais na gumawa ng mga legal na aksyon laban sa mga kumpanyang gumagawa ng mga imitasyon? Hindi na nagsalita si Lucy. Dagdag pa ng babaeng kawani, sino sa uring manggagawa ang kayang bumili ng cellphone case na nagkakahalaga ng 15,000 kahit na ang ilan sa kanila ay may pera upang kayang bayaran ito, sila ay pa rin napaka-atubiling gumawa ng pagbili na ito. Yeah, and she's always been wearing cheaper clothes, kaya siguro ordinary ang family background niya. At bigla na lang, dumarating siya sa trabaho sa isang luxury car, pinapalitan ang kanyang orihinal na telepono ng bago, at pagkuha ng kanyang sarili ng isang lubhang high-end na cellphone case. Kaya, kung hindi siya ginawang malaking kayamanan, kung gayon siya dapat nakahanap na ng sugar daddy.
Tugon ni Lucy habang nililinis ang kanyang mga silverware, sapat na yan. Bahala na ang iba, kaya dapat kayong mga babae ay tumigil na sa pag-uusap tungkol sa mga ganyang walang kabuluhang bagay. Tumayo naman siya at umalis. Nagkatinginan ang mga babaeng empleyado. Nagchichismas lang kami. Hindi naman krimen yan, di ba? At dahil kailan ba naging malapit si Lucy kay Noemi? Sa Coralia, dumating sina Maisie at Nolan sa ancestral mansion ng mga Vanderbilts. Ang ancestral mansion ay matatagpuan medyo malayo sa downtown Coralia, kaya inabot sila ng kalahating oras bago sila nakarating sa mansion mula sa lungsod sakay ng taxi, pero malapit lang sa airport. Ang ancestral mansion ng Vanderbilts ay isang mansyon na itinayo ng pamilya ilang taon na ang nakalilipas. May isang maliit na 4 na palapag na mansyon na matatagpuan sa gitna ng isang pribadong patio. Kabanata 1178. Huminto ang taxi sa labas ng gate, at bumaba si Maisie sa kotse kasama si Nolan. Pagkatapos ay tumayo siya sa labas ng gate ng matagal at hindi pumasok. Bumaba ang tingin ni Nolan sa kanya. Ayaw mo bang pumasok? Bumalik na ako sa ancestral mansion ng pamilya ko para bisitahin sila out of the blue. Madam Vanderbilt ang gagawin, tiyak na magugulat, hindi ba siya? Ipinasok niya ang 2 kamay sa kanyang bulsa, at tila nagawa niya para ma-imagine ang ekspresyon ni Madam Vanderbilt. Itinulak ni Nolan na buksan ang gate para sa kanya, at sinundan siya ni Maisie papasok. May snow pa na dati pala at nakatambak sa lupa ng napakalaking patio, isang layer ng hamog na nagyelo ay nabuo sa hubad ng mga sanga, at kahit na ang mga bintana ay fog. Kalahati ang bukas ng pinto, at lumabas ang isang kakaibang babaeng nasa kalagitnaan ng edad pagkaraan ng ilang sandali. Hawak niya ang isang basin ng tubig sa kamay at natulala nang makita sina Nolan at Maisie. Maaari ko bang malaman kung sino ka, naghahanap ka ba? Hindi sinagot ni Maisie ang tanong at nagtanong, pasok ba sina Lola at Tito Yorick? Muling namangha ang babaeng nasa kalagitnaan ng edad nang makita niya kung paano magsalita si Maisie sa mga tao na nanatili sa mansion. Ikaw ba si Linda? Ako si Maisie, Maisie Vanderbilt. Sa oras na ito, galing sa loob ang boses ni Yorick. Sino ba dito? Lumabas si Yorick at nakita si Maisie, at bahagyang nagbago ang ekspresyon nito. Maisie, bakit ka pa? Ngumiti naman siya. Pinapanta ako ni Hector para bisitahin kayo sa ngalan niya. Hindi ba ako welcome dito? Hindi na gaanong nagsalita si Yorick at pinapasok sila sa bahay. Ang babaeng nasa kalagitnaan ng edad ay nagbuhos sa kanila ng ilang tsaa at sinabi sa kanila na lumabas si Madam Vanderbilt para maglaro ng poker at uuwi lang sa bahay sa gabi. Tumingin sa kanya si Maisie. Si Lola usually lumalabas para maglaro ng poker, oo nga. Ang babaeng nasa kalagitnaan ng edad sumagot ng may ngiti, inilayo ang tsa, at idinagdag, ang alam ko lang ay may Madam Vanderbilt apo at apo, kaya akala ko ikaw si Linda. Ibinaba ni Maisie ang tingin. Hindi naman ako, ayon sa seniority ko, pinsan nila ako. Nakuha ito ng babaeng nasa kalagitnaan ng edad. Ganon ba? At sino ka ba? Nagpakasal ako sa pamilya. Narinig ko kay Madam Vanderbilt na namatay ang asawa ng tito mo nang hindi inaasahan at naiwan ang 2 anak. Inisip ko na lang na gawin ito dahil malaki na sila, ang matatapat na sagot ng babaeng nasa gitnang edad. Hindi nabigla si Maisie nang mabalitaan na nagpakasal na si Yorick muli. Medyo marami na ang nag-aasawa ng 2 beses o kahit 3 beses ngayon, kaya ito ay naging isang norm para sa medyo ilang oras na. At ang kanyang mga anak ay lumaki na lahat, kaya ang ginang na ito ay hindi na kailangan mag-alala sa mga problema sa pag-aalaga sa mga anak ni Tito Yorick. Ano pa, dapat din umasa si Lola na magpapakasal ulit si Tito Yorick sa iba at maghanap ng mapagkonsidere na asawa na marunong mag-alaga ng pamilya. Kaya, paanong hindi na mag-aalaga si Lola? Tungkol sa bagay na ito, ang gitnang edad na babae ay nagtanong sa kanila na gumawa ng kanilang sarili sa bahay at pagkatapos ay bumalik sa pag-aalaga ng ang mga gawain sa kamay. Tinitigan ni Nolan ang tsaa sa tasa pero hindi man lang siya humigop dito, malamang dahil hindi siya ginamit sa tsaa na ginawa sa malaking teapot. Ang mga dahon ng tsaa ay hindi pa nahuhugasan o na-filter bago ito niluto sa tsaa, at may nakikitang mga impurities sa tsaa. Dahan-dahan ininom ni Maisie ang tsaa, sumilip sa kanya, at tumawa. Ganito ang pag-inom ng mga tagaro ng kanilang tsaa. Ikaw ba ay inaasahan na sila ay magbayad ng masyadong maraming pansin sa lahat ng mga maliliit na detalye na ikaw mga tao mula sa ang mga maunlad na malalaking lungsod ay nagmamalasakit ng husto? Nakasimangot si Nolan. Siya dahon nababad sa tubig para sa tulad ng isang mahabang panahon ay tikman napakalakas at bitter.
Binuhusan ni Maisie ang kanyang tsaa at binuhusan siya ng isang basong tubig. Kung gayon dapat kang damaykit sa tubig ng gripo. Pumasok si Yorick sa oras na ito. Tinanong niya si Maisie kung kumusta si Hector sa Baseburg, at mahinahon na sumagot si Maisie, napakaganda ng ginagawa niya eh. Nakahanap na siya ng trabaho at napakasipag niya. Inalok din siya ng pagkakataon na pa ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Nag-a-abroad na ba siya? Namangha si Yorick. Ibinaba ni Maisie ang teacup. Ang paglalakbay ng higit pa ay magpapalawak ng kanyang mga pananaw, at iyon ay makakatulong lamang sa kanya mag-ipon ng mas maraming kaalaman at karanasan, para hindi masama ang tingin ko. Bet ko gusto mo anak mo. Para magtagumpay din sa buhay, di ba baka nga makauwi pa si Hector bilang isang sikat at matagumpay tao na marami nang nagawa sa hinaharap. Pagdating ng panahong iyon, siya na ang naging pagmamalaki ng ang mga Vanderbilts. Wala nang ibang sinabi si Yorick. Kasi nga, anak niya si Hector. Kaya, natural lang sa kanya na mag-wish na si Hector ay magiging isang taong may magandang kinabukasan. Kabanata 1179. Wala sa plano ni Maisie na manatili sa tanghalian. Nagpunta siya rito para lang sabihin kay Yorick ang plano ni Hector na sumama sa ibang bansa at umalis matapos makamit ang kanyang layunin. Gutom na gutom si Maisie sa pabalik kaya nag-gurgle ang tiyan niya. Hindi maiwasan ni Nolan na tumawa ng malakas. Hindi ba't sinabi mo lang sa tito mo na hindi ka gutom? Nagpout si Maisie. Hindi mo ba naririnig na nagsisimula pa lang ang kumalam? Niyakap niya ito at pinahinga ang baba sa tuktok ng ulo nito. Ano ba ang pakiramdam mo na gusto mong kumain? Nagbigay ito ng pag-iisip si Maisie. Gusto kong kumain ng Schweinshucks na napakasikat sa ang mga tag-aron. Gusto ko na talagang kumain yan ngayon. Nagkurba ang mga mata ni Nolan sa dalawang crescents. Okay, sa kaluluwa. Matapos ang ilang babaeng kawani na pumunta sa banyo, tumayo sila sa harap ng mga lababo upang hugasan ang kanilang mga kamay, retokado ang kanilang makeup, at chit-chatted sa kanilang libreng oras. Naomi ay maaaring talagang kayang bayaran tulad ng isang marangyang kaso ng telepono. Natagpuan niya siguro ang sarili na sugar daddy, di ba? Sino ba naman ang nakakaalam pero hindi katakataka na walang pakialam at mayabang siya? Yun kasi hindi tayo pareho level na siya. Hindi ko na matiis na makita ko lahat ng malamig na balikat na binibigyan niya si Lucy ng lahat ng ito. At ang importante naniniwala pa rin si Lucy na maganda ang ibig sabihin niya. Lucy ay napaka-competent sa pagkuha ng pabor sa mga tao. Kung hindi, paano siya makakaalis sa pagiging assistant ni Kennedy sa Administrative Department Manager sa napakaikling panahon? Nakasama ko na sa Solha mas mahaba ang panahon kumpara sa kanya. Nagpalitan ng tingin ng ibang babaeng staff at tila iniisip na tama siya. Si Lucy ay 23 taong gulang lamang, at siya ay na-promote mula sa isang maliit na katulong sa manager ng kagawaran ng administrasyon sa loob ng 2 taon mula sa pagsali sa SO. Mabilis ang marcha na yan para sa isang katulad niya. Yun nga lang, pangunahin na kasi si Miss. Gusto ni Vanderbilt si Lucy, at halata sa lahat na alam ni Lucy kung paano siya ikasisi ang mga superior. Pagkalabas nila ng banyo, tumayo si Naomi na lumabas sa isa sa mga toilet cubicle sa harap ng lababo at naghugas ng kamay. Tinignan niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Narinig niya ang lahat ng sinabi ng ibang empleyado ngayon lang, pero judging from their relationship with Lucy, hindi niya inaasahan na iisipin nila na siya ay isang sycophant mula sa likod ng kanya likod. Naglalakad si Noemi sa pasyalan at nagkataon na nasalubong niya ang mga babaeng staff na iyon. Sila ay nakikipag-chat kay Lucy na parang hindi nila sinabi ang mga salitang iyon. Pagkaalis ng babaeng staff, si Lucy ay tumalikod sa paligid at nakita si Noemi. Si Lucy ay may hawak na isang stack ng mga dokumento sa kanyang kamay habang naglalakad patungo sa si Noemi na may malapad ng ngiti. Si Noemi, ngumiti si Naomi sa kanya. Magpapadala ka na naman ba ng documents? Tumango lang siya, oo nga, Tuesday ngayon, kaya kailangan kong iabot ang weekly attendance at performance sheet. Pwede ba akong sumama sa inyo na tapos ko na lahat ng tasks ko, at hindi ko alam ang gagawin ko? Kinuha ni Noemi ang inisyatibo upang tanungin kung maaari siyang sumabay, at ito ay ang kanyang unang pagkakataon na gawin ito, na kung saan ay isang maliit na nakakagulat sa Lucy. Sumulyap sandali si Lucy kay Noemi. Okay, kinuha ni Naomi ang ilang dokumento mula kay Lucy, at nagpunta ang dalawa sa ilang departamento para ihatid ang mga ito. Habang papunta sila, patuloy siyang kinakausap ni Lucy. Siya ay palaging isang napaka-bubbly at masayahing tao, at mahilig lang siyang makipag-usap sa iba. Naisip ni
Noemi ang sinabi ng mga babaeng empleyado. Wag naman sigurong may gustong i-flatter si Lucy. Magaling lang siya sa paghawak ng maliliit na usapan at usapan. Yung taong marunong makipag-chat sa iba at may masayahing personalidad. Napakahirap para sa kanya hindi para magustuhan at lapitan ng iba. Nang makita ni Naomi ang nakapagpapagaan na hitsura ni Lucy, pinangangambahan niya ang kanyang mga labi at pagkatapos ay tinanong siya, nagmamalasakit ka ba sa kung paano iniisip ka ng ibang tao? Nagulat si Lucy. Akala niya ay humihingi ng payo si Noemi sa kanya kaya natawa siya. Wala naman talaga akong pakialam. Pagkatapos ay may naisip siya. Kung ganoon, may pakialam ka ba? Ibinaba ni Noemi ang kanyang tingin. Wala rin akong pakialam. Hinulaan ni Lucy na dapat ay narinig ni Noemi ang iba na masama pagbibig sa likod niya at hinaliw siya. Actually, wala kang pakialam kung ano ang iisipin ng iba ikaw. Dapat lagi mong gawin ang gusto mo. At hindi mo kailangang makaramdam ng masama. Naniniwala ako sa iyo. Ha? Nakatayo sa entrance ng elevator, napatingin si Naomi kay Lucy at hindi niya maiwasang mag-freeze sa lugar. Kabanata 1200. Paliwanag ni Lucy, actually, hindi ka lang nila masyadong kilala. Kaya nga ganyan ang tingin nila sa iyo. Gayunpaman, nais ko pa ring tanungin ka tungkol sa isang bagay, at iyon ay. Lumingon siya para tingnan si Noemi. Ganon ba talaga kamahal ang phone mo? Natulala si Noemi ng ilang segundo. Case ng phone ko. Tila hindi niya maintindihan kung bakit pinapansin ni Lucy ang case ng kanyang telepono at sumagot, ang case ay kasama na ng phone ko nang binili ng daddy ko, at hindi ko tinanong kung magkano ang gastos. Ang daddy mo, natigilan si Lucy. Nagbigay ng walang magawang tingin si Noemi. Oo, ang aking daddy. Tatay ko. Huminga ng malalim si Lucy at may napagtanto sa isang sulyap. Kaya yung naghahatid sa iyo sa trabaho tuwing umaga ay. Ibinaba ni Naomi ang tingin, malamang dahil nahulaan niya ang pinag-uusapan ng staff sa likod niya. Oo, tatay ko yun. Ito pala ay kanyang ama. Sa wakas ay gamaan ang loob ni Lucy at natawa siya. Talagang naitago mo ito ng mahusay. Tiyak ako na hindi ka isang tao na inilarawan nila sa iyo na maging. Kaya naman parang ang pagbabayad mo ng $2,000 ay maning-manilang para sa iyo. Ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, isa na kayang bigyan siya ng cellphone case na nagkakahalaga ng $10,000 bilang isang regalo, kaya normal lang para sa kanya na sunduin ng isang luxury na kotse. Kudlit, tinitigan ni Naomi si Lucy. Nang makitang naniwala sa kanya si Lucy, nag-init ang pakiramdam ni Noemi sa hindi alam na dahilan. Siguro ito ay ang pakiramdam ng pagiging. Bumukas ang pinto ng elevator, at itinaas ng lalaking nakatayo sa elevator ang kanyang ulo at nagkataon na nakipagpalitan ng tingin sa kanilang dalawa. Naalimpungatan si Noemi, at mukhang nagulat ng bahagya ang kanyang ekspresyon. Tila hindi inaasahan ni Francisco na makakasalubong sila sa Seoul. Nakikita na ang dalawa ay hindi gumalaw ng isang kalamnan, pinindot niya ang elevator upang hawakan ito. Aakyat ka ba o bababa? Bababa na tayo. Bumalik sa katinoan si Lucy. Hinayla si Naomi papasok sa elevator, at saka nakangiting nagtanong, hindi ba ikaw ang taong tumulong sa amin kanina? Ano ang isang pagkakataon? Bakit ka nandito? Pumunta ako dito para may makita. Tumango si Francisco at agad silang sinulyapan. Kayo ba ay mga empleyado ni Maisie Vanderbilt? Bahagyang namangha si Lucy. Kilala mo talaga si Miss Vanderbilt. Gumanti siya ng ham. Noon pa man ay mahilig na si Lucy na magbusog ng kanyang mga mata sa mga gwapong lalaki, hindi na lang nasabi na nakasalubong niya ang isang gwapong lalaki na sobrang friendly, tinulungan sila bago ito, at personal na kilala si Miss Vanderbilt. Kaya, paanong hindi niya maramdaman na hype siya? By the way, hindi namin nakuha ang pangalan mo kanina. Ako po si Lucy Xavier, at siya po si Naomi Topaz. Siya ay isang bagong designer ng alahas na ngayon ay gumagana para sa Seoul. Hindi inaasahan ni Noemi na direktang ipapakilala siya ni Lucy sa kanya. Bahagyang umiling si Francisco. Naomi Topaz, subconscious na tiningnan ni Noemi si Francisco. Parang may iniisip siya. Nakangiting tanong naman niya, kung hindi ako nagkakamali, anak ka ba ni Mr. Topaz ng Eastwood Enterprise? Lucy looked at Naomi in shock. Awkward nang umiti si Naomi at tumango. Lucy jerked sa kanya, anak ka pala ng may-ari ng Eastwood Enterprise. Nakakagulat nga. Ikala ko lang mayaman ang pamilya ni Noemi, pero hindi ko inaasahan na hindi lang sila mayaman, kundi mayamang mayaman. Pagdating ng elevator sa sahig na kanilang pupuntahan, binalot ni Naomi ang mga braso ni Lucy braso. Nandito na tayo.
Pagkatapos ay hinatak siya nito palabas ng elevator. Pagkalabas nila ng elevator, agad na nag-isip si Lucy ng isang bagay, binitawan ang kanyang mga braso, at humakbang pabalik sa elevator. Mr. Xavier, pwede ba kitang idagdag bilang kaibigan sa WhatsApp? Nagulat si Francisco sa titulong, Mr. Xavier, at natigilan si Noemi. Nay wala siyang masyadong alam tungkol sa lalaki, at tinanong na niya ang contact information niya. Ibinigay ni Francisco ang kanyang username, at si Lucy ay nagpasalamat sa kanya ng may isang malawak na ngiti. Salamat, Mr. Xavier, tandaan na tanggapin ang hiling ng kaibigan ko. Ang mga pinto ng elevator ay ganap na nagsara, na naghihiwalay sa parehong mga partido mula sa bawat isa. Tumayo si Francisco sa elevator, nakatitig sa friend request. Ito ay sa halip bastos na tanggihan ang kanyang kahilingan, hindi upang banggitin na siya ay isang empleyado mula sa Seoul. Ganyan niya tinanggap ang friend request nito.